Matapos ang pagbagsak ng probinsya ng Bataan sa kamay ng mga Hapones, meron pa ring nag-iisang isla sa loob ng Maynila ang nanatiling tumindig at nakipaglaban hanggang dulo. Ito ang pinakahuling depensa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino at ang huling isla na sumuko sa mga Hapon. Ang labanan sa Corregidor o sa Ingles ay The Battle of Corregidor ay isang mahalagang labanan sa yugto ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pasipiko. Naganap ito noong ika-5 at ika-6 ng Mayo taong 1942 sa kasukdulang bahagi ng kampanya ng mga Hapones sa Pilipinas. Ngunit ang tanong, ano nga bang mga kaganapan sa The Battle of Corregidor at paano humantong sa ganitong pangyayari? Mabalik muna tayo sa buwan ng Disyembre sa taong 1941 nang sorpresang inatake ng mga Hapones ang kapuluan ng Pilipinas na pinamumunuan ni Teniente General Masaharu Homma. Malawak ang pagbobomba at malaki ang pagdaong ng mga pwersang Hapones ang nangyari sa kapuluan. Libo-libong mga pwersang Hapones ang dumaong ng sunod-sunod sa Legazpi, Davao at sa gulpo ng Lingayen. Maraming mga sibilyan at sundalo ang napatay sa pagsalakay na ito. Isinagawa ng Imperial Japanese Army ang paglusob na ito upang tuluyang pabagsakin ang pamahalang Commonwealth at gayon din upang masakop ang Pilipinas. Naganap ito 8 oras matapos pabagsakin ng mga Hapones ang mga hukbong pandaragat ng Estados Unidos na nasa Pearl Harbor, Honolulu, Hawaii. Ika-2 ng Enero taong 1942, matapos bulabugin ng mga Hapones ang Kapaskuhan at Besperas ng Bagong Taon ng mga Pilipino, pananakop naman ang naging pagbati ng mga Hapones sa Bagong Taon. Formal nang pumasok sa lungsod ng Maynila ang mga Hapon at inokupa ito. Hudyat nito na ang pagsisimula ng pagkontrol ng mga Hapones sa buong bansa. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin nakikibaka ang mga alyadong pwersa sa Bataan at Corregidor. Ang probinsya ng Bataan ay lugar kung saan nagtayo ng malakas na depensa ang United States Army Forces in the Far East o mas kilala bilang USAF na pinamumunuan ni General Douglas MacArthur at General Jonathan Wainwright. Sa kabila ng walang kahandaan at malit na bilang, ay buong tapang na hinarap ng mga alyadong pwersa ang malaking bilang ng mga Hapones. Naging pahirapan sa perspektibo ng mga Hapon ang pagkubkub sa lalawigan dahil malakas ang itinayong depensa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano rito. Noong madaling araw ng ika-12 ng Marso, inilikas si MacArthur gamit ang bangka na magdadala sa kanya sa Mindanao, kung saan siya inilipad patungong Australia. Iniwan niya rito si General Wainwright bilang ang magsisilbing commander sa Pilipinas. Matapos ang 3 buwan na pakikibaka, ay tuluyan na bumagsak ang lalawigan ng Bataan sa kamay ng mga banyagang mananakop noong ika-9 ng Abril taong 1942. Kilala ito bilang ang Fall of Bataan. Ngunit hindi ito naging kahiyan sa panig ng mga Amerikano dahil misyon sana ng mga Hapones na sakupin ang buong Pilipinas ng 3 buwan, ngunit inabot ito ng 5 buwan. Binatikos rin ang general na namuno rito na si General Homma dahil sa kapabayaan na hindi nasakop ang buong Pilipinas sa itinakdang panahon. Ang pagbagsak ng Bataan ay nagwakas sa lahat ng USAF sa bansa, ngunit mayroon pa ring nag-iisang isla sa loob ng Maynila ang nanatiling tumindig at nakipaglaban hanggang dulo. Ang isla ng Corregidor ay natitirang hadlang para sa mga Hapon. Kinailangan ni General Homma na kunin ang isla ng Corregidor dahil hanggat mananatili ang isla sa kamay ng mga alyadong pwersa, ipagkakait ng mga Amerikano sa mga Hapones ang paggamit ng pook ng Maynila at daungan nito sa kapesayran ng bansa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng mahalagang papel ang isla ng Corregidor. Ang Corregidor Island o sa tawag ng mga Amerikano ay Fort Mills ay isang isla na nagproprotekta sa bukana ng Manila Bay. Inumpisahan ang pagpapatibay nito noong kaagahan ng taong 1910 pa, 4 na taon bago ang unang digmaang pandaigdig. Nagtataglay rin ang isla ng mga malalakas at naglalakihang mga kanyon, bateryang pandigma at mga baril na pangontra sa himpapawid. Dagdag pa, nakapalibot rin sa isla ang mga coastal defense na baril na hindi bababa sa 3 pulgada ang haba, mga mortar at mga artilyerya. Bukod pa rito, nandito rin ang mga headquarters at military barracks ng mga Amerikano na nakatayo sa topside, ang pinakamataas na parte ng isla ng Corregidor. Sa ilalim ng bundok ay matatagpuan naman ang underground hospital at ang punong tanggapan ni General Douglas MacArthur. Ang mga pasilidad ng mga ito ay pinatibay ng mga konkretong pader, sahig at meron din itong mga daluyan ng hangin upang magbigay ng sariwang hangin. Ang mga pasilidad ay maaaring marating sa pamamagitan ng pangunahing tunnel na nasa Malinta Hill. Matapos bumagsak ang Bataan,
napilitang umatras ang mga tropa ni General Wainwright papuntang Corregidor. Nang malaman ng mga Hapones na umatras patungong Corregidor ang mga Amerikano, pati unang binomba ng mga eroplano ng Hapon ang isla kung saan ay nasira ang mga gusali at pasilidad. Nawala rin ang sistema pang-supply ng kuryente at tubig. Sa loob ng isang buwan, dinepensahan ng mga Amerikano at Pilipino ang isla habang patuloy ang pagbobomba ng mga Hapon gamit ang eroplano at mga artillery na nakapwesto sa bataan. Halos 2,000 bomba ang ibinagsak sa isla na may kabuuang 400 na tonelada ng mga pampasabog. Dagdag mo pa ang pagbobomba ng howitzer at artillery ng mga Hapones na bumugbog sa isla araw at gabi. Lubos itong pasakit at nagpahirap para sa panig ng mga sundalong Amerikano at Pilipino na natitira sa isla. Idagdag mo pa ang limitadong supply ng kanilang pagkain na magtatagal lamang ng 6 hanggang 8 linggo. Ang patuloy na pagbobomba ay kadalasang nakakagambala sa mga barko na mamamahagi sana ng mga rasyon sa isla. Naging matindi pa ito sa mga sumunod na linggo nang mas maraming pagbobomba ang ibinagsak sa isla. Ang patuloy na kakulangan ng tamang pagkain ay mas lalong nagpahina sa mga katawan ng mga sundalo. Unti-unti ring naubos ang mga bala, armas at lakas ng mga tagapagtanggol ng isla, resulta ng walang humpay na pagbobomba sa posisyon ng mga pwersang Pilipino at Amerikano sa isla mula sa kalupaan at sa himpapawid. Ipinagbawal ni General Wainwright ang paggamit ng mga baterya at ang pagbobomba sa bataan sa loob ng 3 araw sa takot na may mga bilanggong mga Amerikano sa bataan na maaring nilang mapatay. Ang propaganda ng mga Hapon sa publiko ay paulit-ulit na nagpahayag na malapit nang bumagsak ang Corregidor sa kamay ng mga Hapon. Ngunit ito ay sinundan ng ilang linggong katahimikan nang hindi ito nangyari at ang matagalang pagkubkob nila nagiging isang malubhang kahihiyan. Lumipas ang mga araw, isa-isang nasira ng mga Hapones ang mga sandata sa isla. Dahil rito, nagplano si Homa ng malawakang pagsalakay sa isla. Isasagawa ng mga Hapones ang pag-atake sa 2 yugto. Ang unang yugto, lalapag sa dulo ng isla malapit sa Malintahil ang 1st and 2nd Battalion Infantry Division sa pamumuno ni Komandante Kinpachi Sato na may kabuuang bilang na 2,000 sundalo. Pangalawang yugto, dadaong sa ibabang bahagi ng Topside Hill ang 4,000 sundalo at 3 tangke na pinamumunuan ni Komandante Koryo Taniguchi at maglulunsad ng malakihang opensiba laban sa mga garrison at barracks ng mga Amerikano sa Topside Hill. Ito ang inilatag na plano ni General Masaru Homa upang tuluyang mapasakamay na ng mga Hapones ang Corregidor at tuluyang pabagsakin ang pamahalang Commonwealth sa Pilipinas. Ngunit hindi ito naging madali. Alas 10 ng gabi na ika-5 ng Mayo nang ang mga pwersang Hapones ay sumakay sa bangka at nagtungo papalapit sa Corregidor. Ilang sandali bago ang hating gabi, umalingaw-ngaw ang mga putok na baril na nagmula sa dalampasigan ng isla ng Corregidor. Ang unang tangkang paglapit ng halos 800 sundalong Hapones ay mabilis na nabalaho na matinding pagbabaril ng mga Amerikano at Pilipino na nagtatanggol sa isla. Ito ay umani ng malaking pinsala sa panig ng mga Hapon. Kita at rinig ang palitan ng putok ng 2 panig mula sa loob hanggang sa bataan. Tinuring pa ng mga ilang nakasaksi na massacre ang nangyari. Nahirapang matukoy ng mga Hapones ang orihinal na landing point dahil sa madilim at limitado ang kanilang nakikita. Idagdag mo pa ang malakas na alon ng tubig at kaliwat ka ng pagpapaputok ng mga Amerikano. Kaya napilitan silang dumaong na lamang sa North Point, mas malayo sa kanilang orihinal na layunin na lalapagan na Malintahil. Alas 11 ng gabi, tuluyang nakalapag sa isla ang mga sundalong Hapones. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw ng ika-6 ng Mayo, ang mga baterya at water tank hill ay nakuha na ng mga sundalo ni Komandante Sato. Alas 2 ng madaling araw, kalahati na ng isla ay napasa kamay na ng mga Hapones. Si Komandante Sato ay huminto muna sa paggabante at hinihintay niya ang ika-2 yugto ng pag-atake ng mga kasamahan niya na mangyaring magaganap ng umaga. Mag-aalas 5 na ng umaga nang inilunsad ng Hapones ang kanilang ika-2 yugto ng pag-atake. Karagdagang 21 Japanese landing craft ang nakita patungo sa baybayin ng Corregidor. Mag-aalas 6 na umaga na nagsimula ang huling pagdepensa ng mga Amerikano sa isla. Sa mga oras na ito, suportado na lamang ng limitado at kakaunti na nga nilang mga bala at ilang pang mga supply. Alas 10 na umaga, lumapag ang mga tangke ng Hapon sa Corregidor at pagsapit ng alas 10:30 ng ika-6 ng Mayo, ipinahayag ni General Wainwright
sa pamamagitan ng pag-broadcast sa radyo ang pagsuko nila. At sa pagkakataon na ito, nagtaas na ng puting watawat ang mga sundalong Amerikano at Pilipino sa isla ng Corregidor. Bagaman sumuko ang isla ng Corregidor, tuluyan pa rin nakipaglaban ang mga natitirang 200 sundalong Amerikano sa El Fraile. Ngunit matapos ang 2 oras na pagsuko ng Corregidor, sumuko na rin ang El Fraile sa mga Hapones dahil binalaan sila na kung hindi sila susuko ay papatayin ang mga Amerikanong sundalong bihag sa Corregidor. Ninais ni General Homa ang pagsuko ng lahat ng mga puwersang sundalong Amerikano sa bansa, kaya sumunod na lamang rito si Wainwright sa mga kagustuhan ni Homa dahil nakikita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga sundalo niya. Kaya isinuko ni Wainwright ang mahigit 11,000 natitirang sundalong Pilipino at Amerikano na lumalaban sa Corregidor. This is Lieutenant General J.M. Wainwright. And today I tendered to Lieutenant General Homer, the Commander-in-Chief of the Imperial Japanese Forces in the Philippines, the formal surrender of all Americans in the Philippine Islands. Noong 13 ng Mayo sa nasabing taon, ipinarada ng mga sundalong Hapones ang mga sundalong Pilipino at Amerikanong bihag sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila hanggang sa Old Bilibid Prison kung saan sila ay kinulong. Alam naman natin kung ano ang naging kapalaran ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa kamay ng mga Hapones na nagudyat sa martsyang nagpahirap at nagbigay na masalimuot na karanasan na hindi malilimutang pangyayari sa kasaysayan.